nobody compares to you. Hello everyone, welcome to my channel. Today, we have laboratory class and our activity is sanitizing the soil. As you can see, we are guided by our teacher to do this activity. According to our teacher, kaya kailangan namin lutuin ang lupa ay para daw madaling mamatay ang mga bakterya. So, in the first place, nagtataka ako kung bakit kailangan namin lutuin ang lupa. But, ang purpose pala nito is to sanitizing removes bacteria from surface. Nelson Jr. aka Ronaldo. Or ayun si Joey. Kasalukuyan pong anak ni Joey ngayon ay naghahalo ng lupa. Nakasalang po para sa kanyang tournament. Okay. Nakakuha niya kaya ang gold medalist. Ay, kabubo siya. Ala! Si Michelle Capa, nagpakita. Oh my God! Oh my God! Kagaling. Tignan mo. Nagulat siya sa ano. Kagaling ni Torga maglagay ng tubig. Oh my God. Iba talaga si Torga. Aray, ginagkakapaapoy-apoy. Mga chef na talaga. Kasi Chef Boy Logro. Trisha, chef ka talaga. Chef Boy Gago. Chef boy ka. Ano ulam? Maano ulam? Maano ulam? Natikman na. Nakakulang ng betchin. Natikman na. Natikman na ako na ng betchin. As you can see guys, hinahalo na namin na maigi para maging balance yung temperature sa bawat part ng lupa. At ayan, hindi ko na nga nakayanan ng usok, kaya naluluha na ako dyan. Kasi sobrang usok niya B, kaya mahapdi sa mata. Wala. So this part, we gonna cool down the soil dahil gagamitin namin ito for planting. As you can see, hinahalo na namin ng maigi para lahat ng part ay mag-cool down. After that, sinimulan na namin lagyan ng lupa ang tray. Also, we are divided into two groups, which is magkaiba kami ng itatanim na seeds. Shoutout nga pala dyan sa classmate kong may nilalaman pang papis sign. So, ganyan kami kasipag guys, kaya wala kaming inaartehan. Also, as a student, gagawin namin ang lahat para sa grades. In our group, we decided na corn seed ang itatanim namin. So, ayan. So, ang result niya guys ay nagkaroon ng bingo sa tray namin. So, ang kanilang buto ay sugar beet. Sa Tagalog ay watermelon. Watermelon. In this part, inisprayan na namin ng tubig ang aming tray. And hindi lang siya basta na tubig guys. May kasama na siyang chemical which is para maiwasan na din na makain ng ibang insekto kagaya ng langgam ang aming seeds. Pansamantala nilagay muna namin ito sa nursery for propagation. At makikita niyo din na may mga talong na nakatanim dito. Ngayon, samahan niyo kaming maglibot sa mini farm ng aming school para na rin sa dagdag kaalaman. Itong parte naman na ito is soybeans ang mga nakatanim and we don't know kung anong variety ang mga ito. In this area guys, mga third year naman ang nagkakandak ng thesis dito. So this crop is called soybeans. Let's hear guys kung anong masisay ng mga third year sa kanilang crops. What's up guys? So this crop is what you call soybeans. Yes, I did na. Ilang? Anong lyrics pala ko yan? From 31, ay hindi, last week of January. Pero 4 months siya bago 4 months. So, isa Walang 4 months yan. Ano pong pagkakaiba ng Inbreeding soybeans? 90 days lang yan. Oo, depende sa variety nyo. 90. Pero ang pinakang maximum na nakita namin yung reference, around 120 po. Bali, parang 4 months na din. Pero baka hindi abot siya ng 4 months kasi nagarang. Tapos basta na anong moisture, magandang tubo na. Mahabol. Tapos, ito, ang month na tinatanim lang to ay from October
October, mga October, November, December, November to January. Yan, pwede. Pero pag sa February na, ang hahapunin ko sa February is yung panahon ngayon. Tapos ngayon naman, ang pinakang factor nito, may halos makikita nyo dyan para mga tabingi itong mga ito. Hangin. Kaya kailangan ito, bago matanim dapat, ito ang panahon. Siyempre, di naman natin makontrol ang panahon. In this area guys, as you can see, ang ating crops na nakatanim dito ay palay. Makikita din natin guys na per block is ginagamitan din nila ng iba't ibang treatment. So now, dinidiscuss naman ng aming guro kung bakit ba kailangan bawasan ng sanga ang isang puno. Pero yun nga, para hindi bahaya din sa tanggalin mo Yung mga ano, yung mga ano. Ayan. Ito pa yun. Yung pagpaganda ko namin pipitik yung big bahagay. Yun ay napakabalik na. Before we end our laboratory class, nag-discuss muna ang aming guro para sa dagdag details. Kalagay dito, size of 2 seeds. Pakpan, di ba daw? Nalikod ng 1 cm. Size of 2 seeds. Ibig sabihin nun, yung sowing tip, pag pinagpatong mo yung dalawang button gano'n, gano'n siya kalalim. Or less 1 cm. Kasi, kaya sinabi kong 1 cm, kasi pag dinilig mo yun, bababa ka naman. Yan. Huwag yung sobrang lalim. Yung hindi napansin to kanina, no? Dito na nililig na. Okay. So, seedling production 8 to 10 days. Tapos, planting distance sa pagtatanim by correct spacing ay 50 cm by 2 to 3 meters. Sabihin na natin 2.5 average natin yung 2 plus 3 is 5 divided. Okay. Okay. Now, ilang ang may tatanim natin sa isang area pag yung planting distance na 50 cm by 2.5. Paano yung compute? Point ito, 2.5 meter. 0.5 times ano sir? 0.5 times 2.5. 3.75. 3.75. Bali 4 na. Yan ang gamitin mong divisor sa 10,000. 1.25 ba? 1.25. Ilan ba? 1.5 times 3,000 sir? Hindi. 0.5 times 5 by 2.5. 0.75. Hindi, 0.5 times 1.25 2.5. 0.5 by 2.5. Di ba sagot to siya is 1.25 0.5 times Divisor 2.5. mo yan sa 2.5. 1.25 1 centimeter. 1.25 Divisor. Yung divisor. divide sa 1.25. divide sa Divide. divide 1.25. 1.25. Hindi 10,000. Kasi 10,000 is per meter per hectare. 8,000. divide 1 8,000 na 8,000. diba? Ngayon,